nakikinig kayo sa Galing UP Berry Radyo DJ LB. Right check. Oras mga classmate, 3:57. Alam nyo na yan, overtime! Kasi ako ang nasa upuan. Pero kasama na natin si Liana mula po naman sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension na hindi kita nakita dun sa dunong Kasama ka ba dun? Hindi ka kasama nga last week. Kaya congratulations din sa UPLB Dunong partners sa Donors Fellowship na ginanap sa UP Diliman. Okay, Liana, kanina ko pa binabanggit yan, microgreens. Isa pa, wala kang mic. Yan. Magandang hapon sa lahat. Ayun. Microgreens. Ano ba yung microgreens na yan? Yan, sir, ang aalamin natin. Oo nga. Ngayon sa tuklas. Oo nga naman. So ano bang pag-uusapan natin? Ano bang meron dyan sa microgreens? At sino yung kakausapin mo? Okay. Magandang hapon ulit sa lahat. So ang pag-uusapan nga natin ay isang halaman na maliit ngunit siksik sa nutrisyon. Ito po ay ang microgreens. At Sir RJ, mas dumadami na talaga yung nagkaka-interest sa microgreens kasi una, ito daw ay may health benefits. At pangalawa, ito ay pwede siyang sustainable livelihood option. So, pangkalusugan na pangkabuhayan pa. Yes po. So, ayan. So, mas marami pang benefits ito at pwede na nating alamin. Kinausap ko, isa sa project leader ng isang extension project na patungkol sa microgreens. Ito ay si Assistant Professor Maria Fatima Mercado mula sa Institute of Crop Science, College of Agriculture and Food Science. Ating panoorin ang aming naging usapan. Magandang hapon, Ma'am Timmy. Magandang hapon. So, pag-uusapan natin ngayong hapon ay microgreens. Ito po ay proyekto ni Ma'am Timmy sa Institute of Crop Science. So, sa mga hindi po nakakaalam, ano ang tinutukoy natin kapag sinabing microgreens at bakit po ito yung sinusulong bilang isa sa mga solusyon sa food security ng mga kabahayan sa Laguna? Okay, so pag sinabi nating microgreens, so ito ay galing sa dalawang salita, no? 'Di ba? Micro, ibig sabihin maliit. Yung greens naman, tinutukoy natin dito halaman. So basically, pag microgreens, maliliit na halaman. So pwede natin silang kainin o anihin habang maliliit pa. So usually, mga 5 days to 21 days, ay pwede na nating anihin yung ating mga microgreens. No? So tulad nito nakikita nyo dito, ito ay mung bean microgreens o munggo na microgreens. Ito ay ika-4 na araw na ngayon. So bukas, pwede na itong i-harvest. So ganun kadali, no, pwede nang i-harvest ang microgreens. So bakit namin nakikita ito bilang solusyon sa food security sa mga kabahayan or mga household? So unang-una, napakasimpleng teknolohiya ng microgreens production. No? So, napakadali, no? Maski bata, pwede nating turuan kung paano magpatubo ng microgreens, no? So, pangalawa, madali tayong makakapag-ani, no? So, hindi kagaya kapag ka-conventional farming, no? Na aabot ng ilang buwan bago tayo makaani. So, dito, sabi ko nga kanina, 5 araw hanggang 21 araw ay meron na tayong makaharvest na microgreens. And another thing, makakalikasan ang pagpapatubo ng microgreens. So, eco-friendly siya dahil hindi ka gagamit ng kahit anong sintetikong chemical, kagaya ng fertilizer o pesticides. So, ito ay tubig lamang ang ating pwedeng gamitin. No? Or pwedeng gamitin natin ay tubig lamang. No? So, hindi na natin siya lalagyan ng kahit anong pestisidyo o kaya ay mga pataba. So, and then, hindi rin tayo dito gumagamit ng mga buto na treated o yung merong mga coated with pesticides. Kailangan ang gagamitin natin dito na buto ay untreated. No? Kaya maituturing natin na makakalikasan siya. At di kailangan ng malawak na lugar para magtanim ka ng microgreens. So kung meron ka maliit na spasyo sa labas ng bahay, pwede na doon basta nasisinagan ng araw. O kaya naman pwede rin sa loob ng bahay, no? Basta meron lang siyang panggagalingan ng liwanag. So, pwede yung mga ganito, mga ilaw, no? Nakagaya ng mga fluorescent lamp, so, or LED,
no, pwede na siyang tumubo. Kahit LED lang. Kahit LED, pwede nang tumubo. Ayan. So, meron tayo ditong container, ma'am. Pwede rin ito na lagayan nitong mga microgreens. Okay. Ano? Pwede ito. Bale, meron tayong nabibili na sa mga online shops, no, na ganitong klaseng containers, no, dalawang layer, isang top layer saka bottom layer. So meron tayong top tray saka bottom tray. So ang idea kasi sa microgreens production, no, after mag-germinate ang seeds ay nagbo-bottom watering na tayo. So hindi tubig na. Tubig na. So ngayon, syempre hindi naman lahat ay makaka-afford bumili ng ganitong klase ng lagayan o ng tray. So nakaisip kami ng alternative. So pwede tayong gumamit ng mga ganito. No? So ito yung mga plastic ng yung mga minsan sa pagkain, no? Na pwede nating i-recycle, wag muna nating itapon. Pero ang gagawin natin, bubutasan natin. So wala nang butas. Pero bubutasan natin 'yan. And then meron kang another container na ganito din, doon mo ilalagay ang tubig. So yan. Perfect po talaga ito para sa mga community, no? At nabanggit niyo, ma'am, madali din itong gawin ng kabataan. So, bakit po ito yung target nyo, yung mga kabahayan, yung mga kabataan? Bakit itong sektor na ito yung target ng inyong proyekto po? So, naisip kasi namin, or naniniwala kami na kapag sinabi mong food security, magsisimula dapat siya sa kanya-kanyang tahanan. So, sa pamamagitan ng pag-grow ng sarili nating pagkain. Kaya naisip namin na mga komunidad ang aming maging target beneficiaries para maturuan sila kung paano mag-produce ng kanilang sariling pagkain. So ngayon, yung question about bakit kabataan, no? So alam naman natin ngayon na ang mga kabataan ay hindi na mahilig, no, sa magtanim or mas gusto nila yung sedentary na pamumuhay or gadgets na lang. So gusto nating i-introduce ang microgreens production sa kabataan, no? Para para mabago din yung lifestyle nila. So isa 'yon. Saka ang ating kasi mga farmers ngayon ay tumatanda na, no? So ang average age ng ating farmers ay 57 to 59 years old, no? So ang question nun ay sino ang papalit sa kanila in the future. So gusto naming i-introduce, no? Gusto naming i-introduce ang microgreens production sa kabataan na hindi necessarily kailangan nilang magbungkal ng lupa, mag-araro, mainitan. Kasi itong microgreens production, pwede ngang gawin sa indoors, no? Na hindi kailangang magpainit sa arawan. So yun yung naisip namin. So ano pong mga specific na initiatives po, anong suporta or training yung binibigay nyo po sa inyong mga beneficiaries? Okay. So in terms of training, of course, meron kaming lecture. Pag nagpapatraining kami, depende kung gaano katagal ang gusto nila. Pero usually, 1 half day, 1 day, or 2 days. Yun yung nagawa na namin. So, bukod dun sa mga lectures, so syempre, gusto namin turuan sila kung paano talaga magtanim ng microgreens. So, may demonstration. So, dinedemo kung paano magtanim ng microgreens. At lagi rin kaming merong hands-on activity. So, sila mismo ay makakapag-grow ng sarili ng microgreens at usually naiuwi na nila yung kanilang mga itinanim, no? At bukod pa roon, kami ay nagkakaroon ng cooking demo, usually participatory cooking demo na pwede silang sumali. So meron na kami mga nakahandang sangkap, no? Especially yung mga microgreens naka-ready na, tapos yung ibang mga sangkap. So magluluto na rin sila doon. So naniniwala ako na kapag merong utilization part ng isang training, no, ay mas ma-appreciate ng mga participants. Kasi natuturuan mo sila kung paano mag-grow ng microgreens and at the same time kung paano gamitin yung harvest nila na microgreens. Not necessarily po makikinig lang po sa lecture. May hands-on talaga. Tama po ba, pwedeng i-consider ang toge na microgreens? So ang toge, in English is sprouts. So iba siya sa microgreens. Kung mapapansin natin, ito ay green na in color. So bakit siya green in color? Kasi ito ay nag-undergo na ng photosynthesis, di ba? Ang toge kasi, kapag gumagawa ka ng toge, complete darkness yan. Kaya kung di ba ang kulay ng toge natin is either white or yellow, it's because yun nga, ginugrow mo siya under dark condition. So ano po yung
iba pang uri ng microgreens maliban po dito sa munggo? ating nandito? Okay. So, kung pag-uusapan natin yung mga commercially available microgreens, so ito yung mga broccoli, radish, mustard, no? Kale, kung narinig nyo na yon. So, yun yung mga commercially available na nabibili na sa market ngayon. Pero, kung mapapansin nyo, yung amin ay munggo, no? So, hindi siya commercially available actually. So, ito yung napili naming ituro, no, sa mga participants namin kasi ito yung mabilis i-access. Mabilis sa tindahan lang, sa palengke, sa supermarket, pwede na tayong bumili nito, no? At bukod sa munggo, meron pa rin tayo nitong tapilan, no? Tapilan. So tapilan or rice bean. So parang magkamag-anak din sila, pareho rin silang beans, no? Okay. So meron din tayong mais, no? So, ang mais, pala, pwede rin siyang gawing microgreens. Oo. So, actually, sa mga family ng cereals o nung mga kapamilya ng mais, kung narinig nyo na yung wheatgrass, saka barley grass, narinig nyo na ba yun? Yun ang ginagawa ring microgreens. No? So, yung mga nabibili natin ng mga barley grass powder, so actually microgreens yun. Hindi yun galing sa mga matured na dahon. Not necessarily yung mais na cob. Hindi, yun pong giniling na powder, in powder form. Pwede rin pala siyang gano'n, no? Yung microgreens po. Actually, pwede mo rin gawing, pagka, harvest mo na, i-dehydrate mo, and then ipapowder mo. So, pwede siya. Microgreens din pa. Microgreens pala din, siya. Tapos, ito pa yung sunflower. Oh. So, ang sunflower, pwede rin natin gawing microgreens. So, hindi lang siya ornamental plant or oil crop, no? So, yung seeds na to, pwede mo rin siyang itanim as microgreens. At ito ay isa sa pinakamahal na microgreens in the market. So, ito ay nagkakahalaga ng 40 grams, 200 pesos. So, equivalent sa 5,000 pesos per kilo. Kung bibili ka ng 1 kilo, gagastos ka ng 5,000, no? Para sa sunflower microgreens. So, yan, yung mga iba't ibang klase ng microgreens. Madami po pala, maraming pwedeng gawing microgreens. Yes, marami. So, ito pong initiative na ito, paano naman po ito nakakatulong sa pangmalawakang efforts ng pagpapaunlad po ng agrikultura at food security dito po sa bansa? So, ang ating gobyerno, no, particularly ang Department of Agriculture, meron silang programa on urban and peri-urban agriculture. So, isa sa kanilang ginagawa ay i-promote ang agriculture sa mga urban areas at tingin ko aligned naman ang production ng microgreens, no, sa urban agriculture dahil nga even sa mga small spaces ay pwedeng magtanim ng microgreens. So sa pamamagitan nun, no, yung mga households natin, no, sila na ang magpo-produce ng sarili nilang pagkain at ito ay talagang nakahanay siya, no, sa pagkakaroon ng household food security. So ang aking paniniwala, household food security muna bago national food security. Okay, so pasok din po siya sa ating isa sa mga focus areas ng ating Agora sa food security and sovereignty. Yun po yung main tama po ba? Oo. Pero pwede rin siya sa resilience and sustainability. Yes, no, very sustainable ang microgreens production. So bakit? Space efficiency, no? So maliit na area lang, pwede ka nang magtanim. Water efficiency, kumpara sa pagtatanim sa field, no, mas konting tubig lang ang kailangan, no? So sa mga unang araw ng pagtatanim ay actually ini-sprayan lang natin yan ng tubig, no? So kapag nag-germinate na siya at meron na siyang lumalabas na ugat dito sa ilalim, saka mo siya dadagdagan ng tubig dito. So itong tubig na to, pwede mong palitan every 2 days. So konti lang talaga ang tubig na kailangan, kaya very efficient in terms of water use. At isa pa, energy efficient, no? Kasi pwede yan sa natural light, no, yung ating sunlight. Pwede rin naman gumamit ng mga LED light, no? So yun. Napakadali lang po talagang mag-microgreens. Kaya ano pong mensahe po ninyo sa mga komunidad, sa mga kabataan na patungkol po sa food security and sa potential po ng ating mga microgreens? So para sa komunidad natin, no, at sa ating mga kabataan, so sana ay matutunan nila, no, ang pagtatanim ng
microgreens, no? Para yung kanilang pagkain hindi lahat ng pagkain nila ay kailangan nilang bilhin. So yung ibang mga pagkain nila ay pwede na nilang i-produce sa kanilang mga tahanan. So kung kailangan naman nila ng training, so narito lang naman ang aming grupo sa iCrops para magbigay ng pagsasanay, no, sa mga gustong matuto na magtanim ng microgreens, no? So, kaya lang sa ngayon, Laguna pa lang ang aming area, no? Kasi nga ito ay, so hopefully magkaroon kami ng external funds, no? Para mas mapalawak pa namin itong aming proyekto, no? So sa ngayon lang kasi ay itong mga bayan kalapit lang ng Los Baños pa lang ang aming nagkaroon ng pagsasanay sa Bae, sa Calamba, no? Sa Santa Cruz, naimbitahan na rin kami, sa Cabuyao, at sa San Pedro. So, yung sa mga taga San Pedro, sila yung pumupunta dito as part of their lakbay aral. No? Pwede rin po ba, kunwari galing akong NCR, kung pupunta po ako, accommodate Oo. naman po? Oo. So, ayun. So, kahit pwede naman, maski Laguna lang yung aming area, pag meron namang nag-request coming from different parts of the Philippines, no? Pwede naman. So, pwede rin sigurong online. Kasi meron na kami palang isang nagawang online training, mga taga-Bataan, mga estudyante ng Bataan Peninsula State University. Kasi gusto nilang gamitin sa kanilang thesis. So, nagpa-training kami. So, online na lang. Kaya sa mga gusto pong magpa-training, sa mga individual, so sa mga grupo, saan po nila kayo pwedeng mahanap or makontak? So, actually, meron kaming Facebook page. No? So, gumawa kami ng Facebook page. Ito ay yung UPLB CAPS, iCrops Microgreens Project. So, i-search nyo lang po yun sa Facebook. Tapos, pwede naman kayong mag-message doon. O kaya naman po, pwede kayong mag-email sa akin as project leader, mo.mercado@up.edu.ph. So, pwede rin po. Ayan, momercado@up.edu.ph. Maraming salamat, Ma'am Timmy. At maraming salamat din po sa mga manonood. So, maraming salamat sa inyong pag-imbita, no, sa amin, sa project namin. So ayun ang tungkol sa microgreens. Napakasaya po nung naging usapan natin. Oo nga, enjoy Ma'am kayo. Timmy. Yes, kasi ngayon marami din akong nalaman actually, sir, kay Ma'am. Kasi akalain mo ba yung yung mais, yung barley, pwede rin siyang gawing microgreens. Oo. Marami pang ibang produkto, ibang halaman or gulay silang nais gawing microgreens eventually. Saka maganda rin doon na hindi siya ganun Kahirap delicate, gawin, no? Oo. At kayang pwedeng gawin sa mga tahanan na, of course, source of food nga, binabanggit mo kanina, healthy food, and pwede rin siyang source of income. Kahit kabataan, kayang-kayang gawin ito. Napakita natin na sa photos na may mga groups ng community, tas sinasama nila yung mga anak nila na sila rin ay kasama sa training. And isa sa nabanggit ni Ma'am Timmy habang nag-uusap kami, meron silang on the works na recipe book. Ayan, kasi ang isa sa mga ginagawa nila pag nagti-training is minsan may nagluluto din, tapos ang ginagawa nilang recipe ay minsan sa tofu, sa oyster sauce, ayan, nilalagay siyang ingredients sa ating mga ulam. Yun. So, maraming salamat sa ating OVCRE para sa paghahatid tungkol sa microgreens. May mga paalala ba ang OVCRE? Yes po. Ayan na. Anong paalala natin? Inaanyayahan po ang lahat ng research, extension, and professional staff Chris! na umattend sa Reps GA 7th UPLB Reps General Assembly sa April 15, 2025. 8:30 po yan hanggang 12 p.m. sa CAS Annex 1. So, para po sa mga hindi pa nakapag-register, Chris. mangyaring bisitahin lamang ang aming Facebook page, ang Facebook page ng UPLB Research and Extension. So,
Paalala lamang po, ang first 250 na mag-register, ang priority po na magkaroon ng food. Ayun, kaya mag-register na tayong lahat. Akala ko may parapol. Oo nga pala, strat plan ng DevCom. Speaking of DevCom pala, naka-skeletal workforce kami on Monday and Tuesday next week dahil magsasagawa po ng CDC Strategic Planning Workshop. Hindi po naman kami lalayo. Nandyan lang kami sa Sculpture Garden. Meron pa ba yung paalala? Yun lamang po. Okay. Saan ba ang lakad mo sa Holy Week? Magpipray. Yo. Si Majeng ba? Magpipray din? Okay, nagpaparamdam na rin po ang UPLB Loyalty Day and Alumni Homecoming. Hinahanap na po namin ang mga jubilarians. At ito po yung mga graduating class na nagtatapos sa 5 and 0. Yan, nahanap po kayo at kayo ang mga tagapanguna sa UPLB at BIDA sa UPLB Loyalty Day and Alumni Homecoming. At ito po ay gaganapin very soon. Kaya makipag-ugnayan na po kayo sa UPLB AA, sa OAR at sa inyong mga batchmate at classmate na mag-join sa Loyalty Day. At bago tayo matapos sa ating programa, kahit overtime, nag-start na po yung ating call for applications for the Associate of Science in Development Communication. Kung kayo ay senior high school at hindi medyo pinalad sa UPCAT o kaya naman ay hindi kayo talaga nakapag-UPCAT pero gusto nyong pumasok ng UP Los Baños at kayo ay interesado sa larangan at disiplina ng komunikasyong pangkaunlaran, pwede kayong mag-apply for ASDC. Ito yung ating pre-bac program, 2-year. Parang ladderized siya, Liana. Pag napasa mo yan, gagraduate ka na, and may chance ka pang ituloy yung AS mo to BS DevCom. Tulad ng sa entrepreneurship, meron tayo sa sports track, meron din tayo sa forestry. At ito nga, yung sa ating Associate of Science in Development Communication, nandyan po ang QR code para po sa application. Maging i-visit din po ang page ng UPLB College of DevCom para sa detalye ng ating call for applications. At ito na po, totoo na po to, at sa oras pong 4:18. Oo nga pala. Naku, magagalit sa akin. Dumadagundong ang gandingan ng mga isko at iska para sa bayan. Kilalanin po natin ang mga kwento ng kasaysayang humabi sa ating bayan. Sentro sa temang tagahabi ng kasaysayan para sa bayan, muling tutunog at kikilalanin ngayong Abril ang mga organisasyon, personalidad, istasyon at programang matapang na naghabi ng mga kwento ng ating nakaraan gamit ang hibla ng katotohanan sa 19th UP Comrade Soc Gandingan Awards. Tampok ang kasaysayan, hango ang logo sa Inaul, woven ng mga katutubo nating Magindanawan na pinagmulan din ng instrumentong gandingan. So abangan po natin ang pagtunog ng gandingan. Tungkol po ito sa kasaysayan. At dito na po, totoo na, nagtatapos ang programang ito. Hindi po tayo magkakita next Friday dahil Holy Week, wala pong pasok. Gamitin po natin ang oras para huminga, magpahinga, matulog at mag-reflect din paminsan-minsan sa ating ito yung panahon para magkaroon tayo ng kapayapaan, panandalian at isipin ang mga gagawin nating aksyon sa mga susunod na araw, linggo at taon. Sa ngalan po ni Best Friend Polly, kung nasan man si Polly